gold rank na po dito sa ginagawa nating negosyo which is Live Good. Ayan, so ako senior high school graduate lang po ako and I'm a full-time coach dito kay Live Good. So isa din po akong professional network marketer kasi I have experience when it comes to networking. So from my past company. Yan, so meron po kaming previous company dati. Yan, so no need to ano na lang po about the background. Ayan, so yan lang po. So let's start. So our topic is ito po yung topic natin ngayon. So the A3, the 8, ayan. Ayan, so bumalik tayo, no? Ayan, wait lang. Ayan, so our topic is top 8 reason why people fail in business or in life. Diba? So isa-isahin po natin yan ngayon para marami po tayong matutunan. Kasi diba yung iba, diba, so nag-fail talaga sila in life. Diba? So hindi nila alam kung saan patutungo. Diba? So this training is to guide you, 'di ba? So yung purpose po nito para i-guide tayo, 'di ba? Kasi sa tuwing dinadaanan natin itong ano na to, itong linya na to, 'di ba? So at least alam na natin kung ano yung gagawin natin. At least hindi na tayo magpi-fail or at least malilisan natin yung ating mga gawain na hindi pala tama, 'di ba? So yun yung dapat natin gawin. So we need to attend this motivational training para din talaga sa atin to. Kasi 'di ba, I know na hindi naman talaga madaling kunin yung success. So 'di ba hindi talaga madali na maging successful. So marami ka pong pagdadaanan ng mga pagsubok or marami kang pagdadaanan na hirap bago mo matuntun yung tinatawag nating success, 'di ba? So yan, so let's start. Ayan, so ano po ba yung number one natin? So number one is quitters, no? So ito talaga yung mga taong hindi talaga umuunlad, di ba? So ito yung nagjo-join lang sa negosyo natin tapos after how many days or after how many months, so nagki-quit din or umaalis din dito sa pagnenegosyo natin, di ba? So sabi pa nga, winners never quit and quitters never win. Di ba? So yan talaga, di ba? So kumbaga, ito yung mga taong kunting pagsubok lang. So, umaayaw ka agad, 'di ba? So, parang hindi nila iniisip yung magiging future nila or parang mababaw lang talaga yung pangarap, 'di ba? So, ayaw nilang mahirapan, 'di ba? So, hindi nila iniisip na magiging iba yung nila, takbo ng buhay nila pag once na pinagpatuloy nila yung negosyong to. 'Di ba? So kaya dapat iwasan po natin yung magkukit po tayo kaagad, 'di ba? So dapat alamin po muna natin yung negosyo natin, then at the same time pag-aralan and umattend po tayo ng mga training para hindi po tayo mawala. Kasi 'di ba, yung iba talaga hindi talaga yan magiging successful or hindi talaga sila magka-succeed in life pag hindi po sila nagpapaguide. 'Di ba kasi yung iba nag-join lang talaga sa Live Good, 'di ba? So it means hindi po talaga sila para sa Live Good. Yung kasi kadalasan po na nag-quit dito sa Live Good, yung hindi talaga nag-a-attend ng training, yung never pa talagang umattend ng Zoom, 'di ba? Kasi hindi pa na-align yung mindset nila. That is why kailangan talaga natin yung Zoom palagi, 'di ba? May training tayo kasi isa to sa mga nagpapalakas sa atin, isa to sa mga nagle-lift up, isa to sa mga nag enlighten sa ating mga sarili. So that is why kailangan talaga natin mag-attend. And sa mga nakakaranas po na sasabihin nila na magpipit na ako, hindi ko na kaya. So dapat po iniisip mo muna yung magiging consequences o sakaling i-give up mo si Livegood. Ano po ba yung mga possible na mangyayari pag sa tuwing i-give up mo si Livegood? Dapat talaga meron ka po talagang deep motivation sa sarili mo. Meron kang tinatawag na deepest why. 'Di ba? So kailangan mo ng deepest why dito kung bakit mo ginagawa si Live Good, 'di ba? Bakit kailangan mong pagsipagan, 'di ba? Sipagan si Live Good gawin ng tama. Especially sa mga OFW natin kasi I know for sure uwing-uwi na kayo dito sa Pilipinas, gusto niyo nang makasama yung family ninyo, gusto niyo nang makapag-for good, gusto niyo na ng mahabang oras para sa pamilya, 'di ba? So I know na iisip po natin 'yan. 'Di ba? So ngayon, tatanungin ko po kayo, 'di ba? So ano po ba yung deepest why ninyo dito sa Livegood? Bakit po ba ninyo ginagawa si Livegood? Ayan, so pwede po kayong mag-comment dyan sa comment section natin para ma-feel ko po yung presence ninyo, no? So babasahin ko po. Ayan, so kindly comment down kung ano po yung deepest why natin. Bakit po natin ginagawa si Livegood? Diba? So bakit nga ba tayo may pangarap? Bakit andito tayo kay Livegood?
ano yung pinaghuhugutan natin, di ba? So kindly comment down. So pwedeng family or kahit anong ano ninyo, yung mga deepest why ninyo na kung sa tuwing iniisip nyo sila, sila yung nagpapaboost ng confidence ninyo. Sila yung nagpapaboost ng sarili ninyo. Ayan, so kindly comment down. Babasahin ko po kung sino po yung may mga deepest why dito. Ayan, si Coach Jocelyn Vasquez, sabi niya family. Diba? So, yan yung reason kung bakit siya nagsisipag dito kay Livegood. Kung bakit niya ginagawa si Livegood. Kasi iniisip niya yung pamilya niya. Diba? Iniisip niya na hindi lang yung sarili niya yung makakapag-benefit kay Livegood. Maging yung family niya mismo. Diba? Kapag ginawa niya to, kapag naging successful siya, mapapakinabangan yan balang araw ng pamilya niya. So that is why ginagawa niya talaga si Live Good, whatever it takes. Diba? So sa mga ano natin dito mga partners, so magkaroon po tayo ng deepest why. Before po tayo dito kay Live Good, kailangan may deepest why ka na po talaga sa sarili mo. Kasi kung meron ka pong deepest why, so hindi mo na po talaga may isipang mag-quit. Kumbaga, wala na yung quit na word sa'yo. Kasi syempre sa tuwing naiisip mo yung family mo, hindi mo i-give up yung pangarap mo. Hindi mo i-give up si Live Good kung alam mong ito lang yung makakatulong sa'yo. Ayan, for the sake of family, sabi ni partner Mario Villasper, di ba? So family talaga yung ano natin, para sa mga anak, sabi ni partner Lisa Hawa din, kung may sakit, di ba? So yan talaga yung pinaka-deepest motivation natin in life, di ba? Our family, di ba? So dapat isipin talaga natin yung pamilya natin bago natin sabihin na ayaw na natin, mag-quit na tayo, di ba? Kasi pag nag-quit ka dito kay Live Good, hindi lang sarili mo yung mawawalan, di ba? Kundi pati pamilya mo kasi andito ka na sa magandang opportunity, andito ka na kay Live Good, kumbaga klarong-klaro na yung vision mo at saka yung future mo dito pero give up mo. Di ba? Kumbaga, nasa ano ka na, nasa gate ka na ng success mo pero hindi ka pumasok, 'di ba? So kumbaga, nag-alangan ka pa. Then naniwala ka sa mga sinasabi ng iba, 'di ba? Kumbaga nagpa-distract ka sa kanila na kung saan hindi naman sila makakatulong sa iyo. Sabi pa nga, hindi sila yung nagbabayad ng bills mo, hindi sila yung hindi sila yung may control ng buhay mo. So bakit ka makikinig sa mga taong dream stealers? 'Di ba? So bakit ka makikinig sa mga taong walang pangarap? Tapos bakit ka makikinig sa mga taong hindi naman sila yung nag-invite sa'yo dito sa Live Good? Tapos hindi naman nila alam talaga yung kalakaran sa Live Good. Di ba? Kasi tayo kasi di ba, pag once na nasulsulan tayo ng kaibigan or something na anuhan tayo, na napagsabihan tayo na yan, so alam ko na yun yung patutunguan dyan kasi pinagdaanan ko na yan, di ba? So nakikinig tayo kaagad, di ba? So nakikinig tayo sa mga negative na sinasabi instead na makikinig tayo sa mga positive people. Di ba? Kumbaga, nakikinig tayo sa mga taong walang results. Di ba? Walang resulta, wala pang napapatunayan sa buhay. Di ba? Kasi yan yung kadalasan na nangyayari sa atin dito sa pagninegosyo natin. Di ba? So, kapag sinabi mo, ano yung business mo? Live good. Di ba? Ano yung live good? Network marketing. Sasabihin ka agad, nako, huwag ka nang magpatuloy dyan. Wala kang mapapala. So, yung pera mo, sayang lang yan. Kasi napagdaanan ko na yan dyan sa live good. Napagdaanan ko na yan dyan sa mga ano na yan, online business na yan, wala talagang napapatunguan yung pera dyan. Parang nagsusunog ka lang ng pera, di ba? Yan yung talaga yung kadalasan natin maririnig, di ba? So, kaya kadalasan talaga sa mga nangyayari sa mga business partners natin na iba, so hindi na nagpapatuloy kasi nasulsulan, di ba? Yung iba naman na ano talaga, yung napagsabihan lang ng family na wag kang tumuloy dyan, di ba? So, parang umayaw na kaagad. 'Di ba? Hindi nila iniisip na bakit nga ba sila nag-join dito kay Livegood? Ano ba yung purpose nila? 'Di ba? Ano ba yung nakita nila dito kay Livegood? 'Di ba hindi nila yun inisip, parang give up lang nila kaagad, 'di ba? Sasabihin nila na, "Coach, ayaw ko na talaga, hindi ko na kaya dito kay Livegood. Hindi ko talaga kaya yung business ni Livegood." 'Di ba? So syempre, hi, hi, kakayanin naman talaga natin 'yan, 'di ba? So talagang pinangungunahan lang tayo ng panghihina ng loob, 'di ba? Kasi iniisip natin minsan hindi para sa atin si Live Good, and at the same time hindi para sa atin yung negosyo. To marami tayong iniisip, 'di ba? Hindi natin iniisip yung ano natin, yung pangarap natin. Kumbaga siniset aside na lang natin yung iniisip na lang natin puro work na yung iniisip natin na ano lang matustusan lang yung family natin, okay na sa atin, di ba? So hindi natin iniisip yung ganon na makakasama natin sila for a long period of time and at the same time
yung time natin more on na sa kanila, hindi na nakahati sa trabaho, di ba? Yung parang ganon, di ba? So dapat iniisip muna natin yun before tayo mag-quit. Di ba? Before natin isipin na mag-quit ka na talaga, di ba? Ayaw mo na talagang ipagpatuloy yung negosyo mo. Kasi kami mga coaches, nangihinayang din po kami. Hindi po kami nangihinayang sa mga business partners natin na nag-quit. Talagang nangihinayang lang talaga kami kasi yung pangarap po ninyo. Kasi nakafocus po kasi tayo dito sa pangarap. Tapos family po tayo dito kay Live Good. Family tayo dito sa Ultimate Empire. Kaya kung may mga nawawala man, masakit po sa amin 'yun. 'Di ba? Masakit po sa amin 'yun kasi yung trato po namin sa inyo, family na. 'Di ba? Kapag may nawawalang isa, so syempre masakit po sa atin 'yun, 'di ba? Kapag may isa na na hindi na magpapatuloy, 'di ba? So syempre, pangarap po kasi yung pinag-uusapan natin dito. I know na lahat talaga tayo na andito sa Zoom, may mga pangarap. 'Di ba? Kindly comment nga diyan kung sino yung may mga pangarap. 'Di ba? So kindly comment pangarap, 'di ba? Kung sino man yung may mga pangarap dito na andito sa ating Zoom, 'di ba? So lahat tayo dito na andito may pangarap, kaya dapat hindi tayo magpatinag. 'Di ba? Tayo yung may control ng buhay natin. Kaya tayo din yung magpatakbo ng buhay natin. Tayo yung may karapatan para piliin kung ano yung nakakarapat or ano yung karapat dapat para sa atin, di ba? So, dapat talaga pag-isipan yung mabuti. Huwag kayo yung magdedesisyon lang na magpipit na kayo sa live good kasi hindi niyo po alam talaga yung consequences. Hindi niyo alam kung ano yung i-give up ninyong opportunity. Andito na po kayo, kumbaga nakasabay po kayo sa first million na live good. Imagine, 1 year pa lang po tayo, hindi pa po tayo nag 5 years, nag 3 years, iba or more than pa. So marami pa pong mangyayari kay Livegood kaya dapat hindi po natin talaga i-give up yung negosyong to. Kasi darating po talaga yung araw na pasasalamatan niyo po yung taong nag-invite sa inyo dito sa Livegood. Pasasalamatan niyo po yung mga taong tumutulong sa inyo dito sa Livegood kung bakit nagpatuloy kayo. And especially sa sarili ninyo. Di ba, pasasalamatan niyo balang araw yung sarili ninyo. Sasabihin mo, self, thank you. Kasi nag-stay tayo dito sa lingkod. Self, thank you dahil hindi tayo nag-quit. Self, thank you kasi hindi ka nagpatinag sa mga sinasabi ng iba. So yan yung mararanasan mo balang araw. Pasasalamatan mo talaga yung sarili mo. Kaya ikaw na andito sa Zoom ngayon, magpatuloy ka lang. So mahirap man, 'di ba? Kasi lahat talaga mahirap. Hindi ko sinasabi na madaling gawin yung live food. Hindi ko sinasabi na madaling gawin yung success or madaling abutin yung success. Pagdadaanan mo talaga yung hirap, 'di ba? So dapat talaga dito, ano ka lang, stay focus ka lang sa ginagawa mo. Maging focus ka lang and at the same time, humingi ka lang ng tulong sa itaas. Kasi si Lord palaging andyan. Di ba? So si Lord palaging available yan. Wala yang busy time na yan. Di ba? So wala yan sa Kanya. So depende talaga sa atin kung paano tayo makipag-communicate sa Kanya. Di ba? So hingi lang tayo ng tulong. Hingi ka lang ng guide kay Lord kasi ibibigay niya lahat kung ano man yung gusto mo. Pag once na, ready ka lang mag-take. Yan, di ba? Kung ready ka nang i-take yung success. Kasi si Lord kasi hindi kasi yan basta-basta lang nagbibigay. Di ba? Kasi yung ano kasi sa atin, di ba? So akala natin ibibigay ka agad, akala natin na magiging successful tayo kaagad, di ba? So hindi ibibigay ni Lord pag once na hindi ka ready. Di ba? May mga purpose talaga yung mga nangyayari sa atin. So minsan nawawala yung mga downlines natin or minsan naman na ano tayo nag-rank down. So may purpose po 'yan. Hindi po ibig sabihin na dinadown ka ni Lord, hindi ibig sabihin na binibigyan ka talaga ni Lord ng mga pagsubok kasi masama tayong tao, di ba ganun? Hindi po yan. Kumbaga may purpose po lahat ng ginagawa ni Lord kasi gusto niya po talaga na matuto tayo in life. 'Di ba? So magkaroon tayo ng lesson. 'Di ba? And at the same time, mas tumatag pa tayo sa mga problema na ibinibigay niya sa atin. 'Di ba? Kaya isipin po natin palagi na may purpose lahat. 'Di ba? Sabi pa nga ni Joseph Lim, hindi po kalaban yung problema. Kakampi po natin yan. Diba? Kaya sa mga andito, wag po natin isipin na pag meron kang problema, diba? So mag-ano ka na, malulumural ka na. Diba? Kumbaga, kung sa problema lang yung pag-uusapan, marami po yung may problema. Marami po ngayon yung mga taong mabibigat yung problema. Kumbaga, kung ikukumpara lang sa problema mo, mas magaan po yung problema mo compare sa kanila. Diba? Kaya dapat wag po nating isipin na mabigat yung problema natin, mag-quit tayo kaagad. Quit is the best solution.
wag pong ganun. 'Di ba? Isipin po natin, 'di ba na lahat po tayo dito nakakaranas niyan. Lahat po tayo nakakaranas ng problema. Kaya wag niyo pong i-give up yung pangarap ninyo kung gusto niyo po talaga na makauwi sa Pinas, makauwi sa mga family ninyo, sa mga OFW natin, and sa mga ano naman natin, empleyado, makapag ano po kayo, magkaroon kayo ng tinatawag na breakthrough in life, 'di ba? Makapagpahinga, magkaroon ng mahabang oras para sa pamilya, 'di ba? So, wag po nating i-quit. 'Di ba? So wag tayong maging quitters kasi yung quitters hindi po yan nananalo. 'Di ba? So quitters never win. Winners never quit. 'Di ba? Yan po dapat yung palagi nating iniisip na motto in life. 'Di ba? So whatever it takes, kahit ano man yung nararanasan mo ngayon, 'di ba? So ituloy-tuloy mo lang yung livelihood. Ituloy-tuloy mo lang yung pangarap mo kasi andun ka na po sa magiging success mo. 'Di ba? So, kumbaga tanaw na natin dito kay Live Good yung patutunguhan natin. Kailangan na lang talaga natin i-grind ng i-grind. Diba? Kailangan na lang natin mag-grind. Kasi andito na tayo. Andito ka na sa very clear, crystal clear, di ba, na ano, na opportunity na makakatulong sa iyo. So lahat po ng mga pahirap na ano natin naranasan natin sa mga sinalihan natin, tinanggal na dito kay Libgood kaya walang rason para ayawan mo pa si Libgood. Okay, so yun po yung number one natin. So hopefully na marami po kayong napulot na aral doon. Hopefully na pag na ano mo po, naranasan mo po or napagdaanan mo po na mag-quit ka na. So hopefully sana maisip mo po yung mga sinasabi ko sa iyo. Na ayan, sabi ni Coach Arnel, isipin ko na muna before ako mag-quit. Sabi ni Coach Arnel, ano, dapat pag-isipan ko muna talaga. So pag-isipan ko muna, di ba? Pag-isipan mo pong mabuti. Kasi hindi lang po sarili mo yung mawawalan dito. Diba? Isipin mo na lang yung family mo pag mag-quit ka dito kay Liverpool. Okay? So, yun po yung number one natin. Number two is lack of focus. 'Di ba? Ayan sa mga nagki-quit din, 'di ba? Sa mga umaayaw din kay Live Good. So nararanasan din po nila yung lack of focus, 'di ba? So yung mga lack of focus, sila po yung nakakita lang ng ibang opportunity, lilipat na, sila din po yung mga na-invite lang sa ibang opportunity, tapos sasama ka agad, 'di ba? So yan, 'di ba? So mga lack of focus, kumbaga nawawalan po sila ng focus kasi instead na nakafocus sila sa isang opportunity, maghahanap pa po sila ng mas magandang opportunity kasi sa tingin nila, mas maganda daw yung papasukan nila ngayon. Diba? So hindi nila alam na nadidi-focus lang sila. And at the same time, yung mga taong ginagather nila dito sa lingkod, dadalhin din nila din sa another venture nila. So parang ginagawa lang nilang komplikado yung sitwasyon. Kasi instead na mag-focus na lang sila sa isang opportunity, di ba, yung ginagawa nila, bumubuo sila ulit ng isang organization, di ba, kasama yung mga bago nilang invite doon sa bago nilang venture. Di ba? So, sino yung kawawa doon, di ba? Yung mga taong pinasali nila. Kasi akala nila focus sila sa isang opportunity. Tapos yun pala, may another opportunity, di ba? So, kumbaga, hindi po yung mga downlines mo yung nasisira kundi yung credibility mo. Diba? Yung credibility mo, yung pangalan mo, 'di ba? So kasi tayo dito sa pagnenegosyo natin, hawak-hawak po natin yung pangalan natin. Kumbaga yung pangalan po natin, ito po yung asset natin dito sa pagnenegosyo natin. Kaya dapat alagaan po natin. Huwag po natin sirain yung pangalan natin kasi kapag may mga nangyari pong consequences dyan, pangalan mo po yung madidiin. Diba? Pag dinala mo yan sa mga company na yan, sa mga sa mga lulubog lilitaw ng mga company, diba? So, kumbaga ikaw din yung nila, ikaw din yung sisisihin balang araw, di ba? Kaya kailangan talaga natin alagaan yung sarili natin, alagaan yung pangalan natin, di ba? So mag-focus na lang tayo sa isang opportunity. Mag-focus tayo kay Live Good kasi si Live Good talaga, pag once na pinukusan mo lang, pag once na gawin mo lang ng tama, pag once na ginawa mo lang talaga siya, 'di ba? So mag-ano ka ng more effort, 'di ba? So mag-ano ka talaga, mag-exert ka talaga ng effort dito kay Live Good. Bayad na bayad. Ito talaga yung napakagandang opportunity na hindi bias, 'di ba? Kumbaga hindi sayang yung pinaghirapan mo. Kasi kapag nag-ano ka talaga dito, nag-exert ka talaga ng more effort, nagsipag ka, nagpakapuyat ka, lahat ginawa mo, 'di ba? So bayad na bayad. 'Di ba? Kumbaga bayad na bayad kasi binibigay ka agad yung commission. Hindi pinapatagal, 'di ba? Unlike naman sa kung naranasan niyo po yung previous company namin, makakapag-payout ka, 'di ba? So kapag may encashment ka, so ilang months bago
bago mo ma-receive mga 2 months, 3 months, gano'n, di ba? So maliit lang po yun na encashment ha, mga 10K lang or 20K, di ba? Pero ang tagal ibigay, di ba? So parang kapag nabigay yung ano mo, yung encashment mo, di ba? So hindi ka nagaganahan humataw. Kasi na-experience mong mag-payout, di ba? Sa payout pa lang patagal, ay pahirapan sa pag-payout. So parang hindi ka nagaganahan. Diba? Pero kami doon sa previous company namin, tuloy-tuloy pa rin kami noon. Kahit na-experience namin yun na matagal yung payout, tumutuloy pa rin kami. Diba? Kasi may pangarap kami. Pero buti na lang talaga, hindi kami nagtagal doon. Buti na lang talaga, mabait si Lord. Diba? Kumbaga si Lord, siya yung nag-ano sa amin. Siya yung parang nagpa-wake up, 'di ba? So parang inano niya yung isip namin, 'di ba? So ginising niya kami na wag na kayo mag-stay dyan sa opportunity na yan kasi hindi kayo uunlad dyan. Hindi yan yung opportunity na para sa inyo. 'Di ba? So dinala kami ni Lord dito kay Livewood. 'Di ba? So kaya nagpapasalamat talaga kami kasi hindi kami doon nagpatuloy. Kumbaga hindi kami umabot doon ng how many years para gawin yung ano na yun, opportunity na yun kasi may karapat dapat pa pala na opportunity para sa atin. 'Di ba? Kaya sa mga andito, wag po tayong wag po tayong magpasulsol sa mga nag-i-invite sa atin sa ibang opportunity na sasabihin nila na mas maganda yung opportunity na to kasi manonood ka lang, kikita ka, and dito naman marami yung spillover, ganun ganun, di ba? Kasi lahat po yan pambubula lang din. Kasi isipin na lang po natin, di ba, kung inviting yung sasalihan mo, di ba? Para ka lang di magi-invite doon. Di ba babalik ka sa number one? Di ba kumbaga dito sa Live Good, nasa level 2 ka na, so magjo-join ka na naman sa another, so babalik ka na naman sa level 1. Di ba? Same mindset, same struggles yung maano mo doon, yung kararanasan mo doon, kahihinatnan mo doon, di ba? Kaya dapat wag ka nang mag-entertain ng ibang opportunity. 'Di ba? So dito ka na kay Live Good. Sabi pa nga kung mag-ano ka, kung magbi-build ka ng another side hustle, dapat na lang yung traditional business. Kasi at least hindi siya magkakaroon ng conflict sa business mo. So wag na yung mga online business or mga invite-invite ganun kasi andito ka na kay Live Good. So kung maghanap ka pa ng iba, so same lang din yung kararanasan mo. Diba? Same lang din yung mararanasan mo. Kaya dapat mag-focus ka na lang. Diba kasi maano ka, malalak ang focus ka kasi dyan. Diba mawawalan ka ng focus instead na magiging successful ka, instead na mag-rank up ka into diamond, hindi ka na mag-rank up into diamond kasi mahahati yung attention mo and mayroon kang isang mag-give up dyan. Sabi pa nga ni Coach Fernan, di ba? Kasi yan talaga yung tinatawag natin na lack of focus. Pag once na dalawa yung pinapagalaw mong negosyo. So, yung isa dyan, mag-give up mo talaga. Yung isa, hindi mo talaga mapaprioritize. Diba? Kaya kailangan talaga yan. Iisa lang talaga yung negosyo na natin na minamanage natin. Bawal talaga yung dalawa, tatlo, or mahigit pa. Diba? Sabi pa nga dito sa kasabihan, a lack of focus leads to a lack of progress. Diba? Focus, lift, grow. Diba? Tama. Diba? So, yung yung kawalan daw ng focus, kawalan din ng progress. Kaya talaga natin, kumbaga iwasan natin talaga na malid tayo sa ibang opportunity. 'Di ba? Na hindi kagaya ni Live Good kasi yung ibang mga opportunity na ino-offer na 'yan, so mga ilang months lang 'yan or ilang years. 'Di ba? So possible talaga magasara 'yan. Pag once na na-hit nila yung quota nila, kumbaga nakabawi sila sa pinuhunan nila para i-build yung nila, yung negosyo nila na illegal, 'di ba? So biglang mawala 'yan. 'Di ba? Kaya iiyak talaga yung mga nakasali doon sa mga opportunity na yon na sinalayan nilang bago ngayon. Diba? Darating talaga yung time na iiyak yan. Darating talaga yung time na sasabihin nila tama talaga yung sinasabi ni na Coach Fernan, Coach Ferds na dapat talaga kay Live Good na lang tayo mag-focus. Diba? So hindi namin sinisiraan yung ibang company ha. Kumbaga, pinapakita lang po namin sa inyo yung totoong nangyayari. Kasi naranasan na po yan ng mga uplines natin, sina Coach Ferd, Coach Fernan, Coach Harold. Hindi na po yan bago sa kanila. Kumbaga, dati na din po silang naging ganyan na pa lipat-lipat kung saan yung uso doon sila, kung saan yung may madaling kitaan doon sila. Diba? So, yun. Kumbaga wala pong madali ngayon. Sa panahon ngayon, wala pong instant. Isipin po natin na wala instant sa panahon ngayon. So lahat po talaga pinaghihirapan. Diba? So kaya kailangan talaga natin paghirapan. Kung gusto po natin maging successful, paghirapan natin. Diba? So, pagtyagaan natin. Gawin natin ng tama yung negosyo.
Kagaya po ng mga OFW natin, di ba? So nagtsatsaga po kayo dyan sa abroad. Nagtsatsaga po kayo na iwan yung family ninyo dito sa Pilipinas para lang matustusan yung pangangailangan nila. Di ba? So instead na andito kayo sa Pilipinas, mas pinili nyo pa rin lumayo sa kanila. Dapat ganun din yung mindset ninyo dito sa Live. Di ba? So whatever it takes, dapat gagawin na ninyo si Live Good. Para din po sa mga family ninyo na nag-aantay sa inyo dito sa Pilipinas. Diba? Kasi lalong-lalo na 'di ba malapit na yung graduation, malapit na yung ano natin, 'di ba, yung anak natin, 'di ba, gagraduate, then kailangan nila ng parents, 'di ba, yung gano'n, 'di ba? So wala tayo sa tabi nila, 'di ba? So kaya kailangan talaga natin gawin din live good. Gawin na po natin habang maaga pa. Huwag na po nating patagalin. Huwag na po tayong mag-procrastinate o huwag na po tayong magbingi-bingian na kailangan natin gawin si live good. Kasi di ba tumatagal? Kumbaga tumatanda po tayo, hindi po tayo pabata. Darating po yung time talaga na hindi na natin kaya magtrabaho. Instead na magtrabaho pa tayo, ipapahinga na lang natin, di ba? So darating talaga yung time na yan. Kaya habang nandito ka pa kay Live Good, habang malakas ka pa, habang nandyan ka pa sa abroad, gawin mo po si Live Good. Para kapag umuwi ka dito sa Pilipinas, may ipon ka. At the same time, meron ka pong na-build na negosyo na stable yung income. Diba? Na kung saan makakatulong sa'yo. Hindi ka naaalis ng ibang bansa, nasa bahay ka na lang. Diba? You are work from home, pero kumikita ka. Diba? Kagaya ni Coach Mayan, diba? So si Coach Mayan, meron siyang traditional business, then malaki din yung kita minsan, pero hindi niya po yun inisip. Hindi po siya naging comfort doon sa kinikita niya. Kasi gusto niya po talaga na mabigyan talaga ng magandang buhay yung family niya, and at the same time gusto niya din na meron siyang income kahit tulog siya. 'Di ba? Kasi mahirap talaga yung traditional business. 'Di ba? Kasi ikaw lang din yung employee doon. 'Di ba? Pag once na hindi ka pumasok, pag once na hindi ka magbukas ng tindahan mo, wala kang income. Diba? Unlike dito sa leveraging business, dito sa Live Good kahit natutulog ka, 'di ba? Kapag nag-leverage ka, kahit natutulog ka, kahit nasa bakasyon ka, kahit hindi ka nag-live good, 'di ba? Kahit ano sa isang araw hindi ka magbukas ng cellphone mo, pero pagtingin mo meron ka pa ring income. 'Di ba? Pag buklat mo ng credit wallet mo, may dollars ka doon, 'di ba? So yan dapat yung iniisip natin. Kaya wag tayong makomfort sa kung ano yung meron tayo ngayon, kung malaki may yung sinasahod mo dyan sa ibang bansa. Kasi temporary lang po yan talaga. So, wala po talagang forever sa pagiging empleyado, sabi pa nga, di ba? So, yung pagiging successful ng isang tao talaga, nakukuha talaga sa pagninegosyo. Kasi di ba, kung mapapansin po natin, di ba, sa buong mundo, di ba, sa buong mundo, wala pa po tayong narinig o wala pa po tayong nakita na empleyadong yumaman. Di ba? So, lahat po talaga ng mayayaman, negosyante. Kaya andito ka na po talaga sa pagnenegosyo na kung saan ito na yung makakatulong sa'yo. Andito ka na po talaga sa opportunity na very crystal clear. Diba? So, ayan. So, sa mga andito po talaga, andito na po kayo. Kumbaga, wag na po kayo maghanap ng iba. Andito na kayo kay Live Good. Kaya wala pong rason para ayawan po ninyo yung opportunity na to. Partner Emily Lariosa, partner Dailin Prado, partner Heidi. Kumbaga, andito na po kayo. Di ba mga OFW partners natin? So, dapat wag na po tayo maghanap ng iba. Wag po tayo magpasulsul sa iba kasi I know na yung iba dito, meron talagang magaling magsulsul. Di ba yung tipong gano'n na pag once na pinakinggan mo, talagang mapapaniwala ka nila. Ba? Yung ganon, di ba? So wag po tayong magpasulsul. Maniwala po kayo sa mga taong nagagaya sa inyo dito. Maniwala kayo sa mga taong tinutulungan kayo dito kay Livegood. Huwag kayong magpasulsul sa mga taong nakilala lang ninyo kaagad, di ba? So, tapos nagpapanggap na member ng Livegood. Diba? Parang ganon. So, huwag po kayo magtiwala doon. Magtiwala po kayo sa mga taong andito kasama ninyo palagi sa Zoom. Kasi sila yung makakatulong sa inyo. Di ba? Para hindi po kayo malack of focus or para hindi po kayo mawala sa focus ninyo. Dapat po talaga stay on track kayo. Diba? Kumbaga, mag-attend kayo palagi ng training para hindi kayo malack of focus, para hindi mawala yung focus ninyo. Kasi dito sa training, ituturo po talaga namin lahat-lahat na makakaya namin para lang maging successful tayong lahat. Para lang mag-grow kayo na at the same time para maging leader din kayo soon. Kasi yung pangarap talaga namin dito sa Ultimate Empire, marami yung maging diamond. Marami yung magkaroon ng bahay, kotse, di ba lahat, lahat po yun. Kumbaga yun po yung pinaka main goal namin dito sa Ultimate Empire. Kami mga coaches dito, nagtutulong-tulong po kami sa abot ng mga kaya namin para lang po makapag-provide ng magandang trainings
And at the same time, para po makapag-provide ng services. Kasi services po yung ino-offer namin. Free na po lahat. Free po yung training natin. Free po yung motivation. Lahat-lahat po free dito. Kaya kailangan mo na lang po talagang mag-attend. Kailangan mo na lang po talaga na bigyan ng oras. At the same time, bigyan ng time yung pagnenegosyo mo. Kasi yung pagnenegosyo, hindi po yan madali. Wag po natin madaliin yung success. Wala pong talagang naging successful na hindi dumaan sa hirap. Diba? So yung pagnenegosyo, hindi din po yan madali. Hindi po yan overnight success na kung saan isang tulog lang, successful ka na kaagad. Dito marami ka pong pagdadaanan. Kumbaga marami ka munang pagsubok na pagdadaanan and at the same time marami ka munang learnings na matututunan before ka maging successful. Kasi kahit nga mga successful people, hindi pa rin sila tumitigil magbasa ng mga libro. Kasi yung kinukuha talaga nila is yung learnings. Diba nakafocus sila sa learnings. Hindi sila tumitigil na mag-aral. Kasi yung gusto nila, makakuha sila ng maraming learnings. Dapat ganun din tayo, di ba? Yung iba kasi sa atin, di ba, nagjo-join lang dito sa negosyo tapos hindi na tayo nag-attend ng mga trainings, hindi natin pinag-aaralan, hindi natin binibigyan ng time yung business natin. That is why yung iba nagiging na ano talaga, nawawalan talaga ng focus, di ba? Lack of focus. Dahil hindi po naka-align yung mindset nila dito sa negosyo natin. So, kailangan talaga dito, makinig tayo sa mga taong positive. Sa mga taong pangarap yung pinag-uusapan, mga taong nagkaresulta na. Kasi sila yung nakakaalam kung ano yung pagdadaanan mo dito sa Livcode. Okay? So, yan po yung lack of focus. So, number 3. So, lack of belief. Di ba yung lack of belief and lack of focus, so medyo magkahawig lang sila, pero yung lack of belief is nakaano po ito sa pinaniniwalaan natin. Naka-base po ito sa pinaniniwalaan natin, di ba? So, yung lack of belief, so ito po yung mga walang tiwala sa sarili. Di ba? Walang tiwala sa sarili nila. So, kumbaga, sa tingin nila, hindi nila kaya yung pagnenegosyo. Hindi nila kaya si Live Code, hindi nila kaya yung mag-training-training ng ganito sa atin. Hindi nila kaya yung magsalita in front of many people. Yun yung ano nila. Yun yung mga nagiging weaknesses nila. Kasi yung iniisip talaga nila, di ba? So, pag sinasabi natin magiging leader ka soon, parang natatakot na kaagad. Di ba? Parang nashock na kaagad na, wala, ganyan pala yung gagawin ko dito kay Libgood, kaya hindi na lang ako magpapatuloy. Di ba? Yung parang ganun. So, pinanghihinaan ka agad, di ba? Yung tipong natatakot ka agad sa magiging responsibilities nila dito sa Libgood. Di ba? Which is very wrong. So, dapat nga ikatuwa po natin. So, syempre, hindi naman po talaga, madali. Hindi yan madali na kayo kaagad yung magki-training, syempre you will undergo process. Process by process. Kumbaga, iproproseso muna kayo namin up to the point na pwede na kayo mag-training dito sa Zoom. Diba? Hindi po namin kayo challenge or hindi po namin kayo binibigyan ng task kung hindi pa kayo ready. So, syempre, gagawin po muna kayo naming leader. I-mold po muna namin kayo hanggang sa matutunan na ninyo lahat-lahat. Diba? So, lack of belief. So, dapat iwasan po natin yun na maging ganito. Yung wala tayong belief sa sarili natin, sa mga taong nag-invest sa atin dito, and at the same time, sa company natin. Kasi pag wala po tayo nito, so, syempre, parang sinasayang po natin yung opportunity. Diba? Parang nandito ka na sa opportunity na to pero parang wala pa rin sa'yo. Diba? Parang wala ka pa rin believe. So sabihin na lang natin mga ilang months ka na dito sa Live Good. Mga mga 3 months, 2 months, ganun or even more. So dapat dito mabuild na po yung belief mo. Diba? So dapat magkaroon ka na po ng belief sa sarili mo na kaya mo to, whatever it takes, kakayanin ko, di ba? So whatever it takes para sa family ko, kailangan kong gawin si Live Good, di ba? So dapat ganun po yung iniisip natin. Kayanin po natin. So ito yung scenario ha sa mga OFW natin diyan, di ba? Partner Hamza Bancola, di ba? So kayo nga po di ba na nandyan sa abroad, di ba? So ginawa nyo talaga yung yung pag-abroad, 'di ba? Whatever it takes. Kumbaga, nagkaroon kayo ng belief sa sarili ninyo, 'di ba? So mahirap talagang mag-abroad kasi 'di ba wala tayong kakilala doon, wala tayong pamilya na malalapitan sa tuwing may problema or sa tuwing may mga karamdaman tayo, ganun 'di ba? So kumbaga, yun hindi hindi niyo po yun inisip, 'di ba? Hindi niyo nga po yun inisip, 'di ba? Kumbaga nagpatuloy lang kayo sa pag-abroad, 'di ba? So dapat ganun din kayo dito sa pagnenegosyo natin. Dapat magkaroon din kayo ng belief sa sarili ninyo kung ano yung belief na pinakita ninyo, kung ano yung belief na ginawa ninyo sa pag-abroad, dapat ganun din dito sa pagnenegosyo. Kung gaano katibay yung ano ninyo, yung sarili ninyo, or kung gaano katibay yung dibdib mo na
subukin or tahakin yung pag-abroad, dapat ganun din kayo dito sa pagnenegosyo. Dapat ano din kayo, kumbaga may believe din kayo sa sarili ninyo na kaya ninyo. Kasi I know for sure kaya po ninyong gawin si Live Good. I know for sure kaya nyo mag-diamond dito. Diba? So, paki-comment nga dyan, diamond. Gusto kong maging diamond. Kasi gusto ko talagang makita kung sino yung mga interested, kung sino yung gustong yumaman this year. Kung sino yung gustong magkaroon talaga ng financial breakthrough. Diba? Sino yung gustong mag-diamond? Ayan, grabe ang daming nagko-comment ng diamond. Diba? So, kailangan po natin, iwasan po natin na magkaroon tayo ng lack of belief. Diba? Yung tipong wala tayong tiwala sa sarili natin. Kasi hindi po yan makakatulong habang mayroon ka pong pagdududa sa sarili mo, parang nilalagay mo po sa alanganin yung pagnenegosyo mo. Kasi hindi ka po magkakaroon ng focus. Lahat po ng sinasabi namin dito, kung hindi po mag-isimula sa sarili natin, useless lang din po yan. Kaya kailangan din po talaga dito, meron tayong belief sa sarili natin. So, pairalin po natin yung pagkakaroon po natin ng belief sa sarili natin kasi ito po yung magpapatibay sa'yo, ito yung magbibigay sa'yo ng daan para gawin yung negosyo. And at the same time, ito yung magsasilbing guiding light mo. Kasi pag meron kang belief sa sarili mo, lahat kaya mong gawin. Diba? So whatever it takes, kumbaga lahat ng pinapagawa ng mga coaches, kumbaga ginagawa mo. Diba? Hindi ka nag-aalinlangan. Diba? So, kumbaga hindi uso sa yung lack of belief. Sabi pa nga dito, diba? It's a lack of faith that makes people afraid of meeting challenges and I believe in myself. Diba? Kumbaga, yung mga tao daw natatakot daw sa pagharap ng kanilang mga challenges. Diba? Kasi wala po silang belief sa sarili nila. Diba? Wala silang beliefs na kaya nilang gawin yung pagnenegosyo, na kaya nilang gawin si Live Good. Kasi yung iba dito, di ba, so parang nagkakaroon tayo ng judgment sa sarili natin na, ano lang kasi ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, so hindi rin ako marunong mag-cellphone, ganun. Kasi may mga na-encounter akong ganun, di ba? So sasabihin nila na, hindi ko po kaya mag-present coach kasi hindi po ako, hindi po ako techie, hindi din po ako, hindi din po ako mahilig dyan or parang mahina ka dyan, di ba? Sasabihin mo. So, hindi po yan basihan. Kumbaga, magkaroon po tayo talaga ng belief sa sarili natin. Kasi lahat po tayo dito kaya po natin gawin. Kaya po natin makapag-present. Kaya po natin gawin yung negosyo na Live Good. Basta paiiralan lang po talaga natin yung belief sa sarili natin. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo mismo. Diba? Kaya kung lilimitahan mo yung sarili mo, kung sasabihin mong hindi mo kaya, syempre yan lang din talaga yung mangyayari. Kung ano yung iniisip mo, yan kasi yung mangyayari. 'Di ba? Sabi pa nga, what the mind conceive, the body will achieve, 'di ba? Kaya wag nating pairalin yung ganun. Wag nating isipin na hindi natin kaya. 'Di ba? Kasi pag iniisip natin yun talaga yung mangyayari. Yun talaga yung consequences na mangyayari sa buhay mo. Pag ipinagpatuloy mo yung iniisip mo na wala kang belief sa sarili mo, hindi ka talaga magiging successful dito kay Libcon. Hindi ka talaga magiging diamond pag once na wala kang belief sa sarili mo. Kaya dapat dito magkaroon ka po ng belief. Diba? Maging thankful ka. Kasi andito yung sarili mo. Andito ka ngayon sa Libcon. Diba? Nakasabay ka sa first million na Libcon. Maging thankful tayong lahat. Diba? So isipin natin talaga na ito na talaga yung opportunity para sa atin. Ito na yung magbibigay sa atin ng breakthrough na kung saan hindi na natin kailangan magtrabaho pa. Hindi na natin kailangan iiwan yung family natin. Diba? Ayan, so number 4, ma-pride. Diba? So ito na naman, diba mga partners, ito talaga yung kadalasan nangyayari. Diba? So, kumbaga pinagdadaanan talaga natin to, diba, yung pagiging ma-pride natin. Diba? Kasi sabi pa nga, pride will cost you everything but leave you with nothing. Diba? Ano pong ibig sabihin nun? Diba? So yung pride talaga, so pag pinairal natin, marami talagang consequences na mangyayari dyan. Diba? So, at the same time, yung pride talaga, pag pinairal mo, hindi ka talaga magiging successful. Negative mindset po kasi yan yung pagiging ma-pride. Dapat talaga maging humble ka. Diba? Ano ka din, magpakumbaba ka din minsan. Kung alam mong mali ka, kung alam mong hindi tama yung ginagawa mo, magpakumbaba ka minsan. Huwag mong isipin na palagi ka lang tama. Huwag mong isipin na, tama ako, dapat hindi ako magpaano sa kanila, tawag dito? Yung hindi ako magpa-guide or hindi ako magpaano sa kanila.
magpa-down, 'di ba? So kasi ako yung tama, 'di ba? Yung palaging iniisip mo ikaw yung tama. 'Di ba? So yan talaga yung yan po yung tinatawag natin na pride, yung hindi ka nagpapakumbaba. So dapat dito humble ka lang. 'Di ba? You are ready to take advices, you are ready to you are ready to take advices from other uplines, 'di ba? So yung mga nagti-training sa atin, dapat ready kang mag-take ng mga advice. Then yung mga advice na yun, wag mo lang pakinggan, dapat i-apply mo, 'di ba? So dapat hindi ka ma-pride dito kasi yung pride, 'di ba, yung mga pride dito, hindi yung Friday na payday ha, yung pride, yung pride kasi hindi yan nagiging successful. Yes. 'Di ba? Hindi yan talaga hindi yan talaga magiging successful. Kasi hindi siya nakikinig at the same time hindi niya pinapakinggan yung mga taong nagga-guide sa kanya, yung mga taong successful na, 'di ba? Hindi niya pinapakinggan. Yung tipong sarili niya na lang yung pinapakinggan. 'Di ba? Yung parang pinapausbong niya yung pagiging ma-pride niya. 'Di ba? So hindi talaga yan magdudulot sa iyo ng magandang buhay. 'Di ba? Wala talagang nagiging successful na ma-pride. 'Di ba? So lahat talaga ng successful humble. Tingnan niyo naman si Coach Fernand, 'di ba? Hindi siya ma-pride, 'di ba? Pero successful. 'Di ba? So mayroon ba kayong nakita na ma-pride na tao na naging successful? 'Di ba wala? So kailangan talaga natin tanggalin natin yung pride natin. Kasi yan talaga yung mabibigay sa atin ng negative mindset. 'Di ba? Up to the point na hindi ka nagaganahan. Up to the point na magpipit ka na. 'Di ba? Kaya kailangan talaga natin dito bawas-bawasan po natin yung pagiging ma-pride natin sa sarili natin. Kailangan din natin maging humble, and at the same time kailangan din natin ng learnings from others, 'di ba? Kasi sila yung nauna, 'di ba? So for sure sila yung may mga experience. Sila yung may mga experience na when it comes to that situation. Kaya kailangan mong makinig, 'di ba? So ano man yung katayuan ng upline mo, mapabata man yan sa'yo or mapamatanda, 'di ba? Or ano man yung natapos niya, dapat hindi mo yun iniisip. Dapat hindi mo iniisip na, hindi ako makikinig sa upline ko kasi ano lang naman yung natapos nito, di ba? So, parang hindi naman siya kapanipaniwalag. Ganun, di ba? So, wag po nating isipin yun kasi pride po yun. Dapat makinig pa rin kayo. Di ba? Kahit na napakabata ng upline mo sa iyo, pakinggan mo yung upline mo. Diba? Makinig ka sa sinasabi nila. Magpa-guide ka, magpaturo ka sa mga gawain kasi yan yung makakatulong sa'yo. Diba wala namang sinasabi yung mga upline natin na ikakasama sa atin. Lahat ng sinasabi ng mga uplines natin talagang makakatulong sa atin kasi napagdaanan po nila yan. Diba? So kami nga, diba, yung upline namin, mas bata po sa amin. Diba? So yung upline namin, so 22 years old, tapos kami 23 years old, gano'n, 24, 25, gano'n. Pero hindi po namin iniisip yon. Hindi po namin sinasabi na hindi kami makikinig dito kasi parang ano ko lang to, parang tawag dito, parang parang nakakabata ko lang tong kapatid, ganun, di ba? So dapat hindi natin iniisip yun kasi pride kasi yun. Di ba? Kumbaga ituring na lang natin yung bawat isa na kumbaga treat them fair. Huwag tayong maging mataas sa sarili natin. Ano man yung katayuan niya or ano man yung estado niya, so dapat fair tayo mag-treat ng tao. Diba? Kasi yan naman talaga yung tama, di ba? So pride will not cost you pride will cost you everything, but but leave you with nothing. Kumbaga, yung pride niya, di ba, makakapag-cost sa atin, di ba? Kasi may mga ano din tayo, di ba? So minsan naging ma-pride tayo, pero hindi po yan talaga magbibigay sa atin ng magandang buhay. Kumbaga parang sinasayang mo lang yung sarili mo. Di ba? Parang pag iniisip mong palagi kang tama, parang nililid mo lang sa mali yung sarili mo. Kaya dapat isipin mo din talaga na magpakumbaba. Huwag kang maging ma-pride sa sarili mo. Kasi minsan, nakakasakit ka na ng tao, or minsan hindi mo naiisip na mali na pala yung ginagawa mo. Di ba? Parang ganun, di ba? So dapat talaga bawas-bawasan natin yung pagiging ma-pride natin sa sarili natin para hindi tayo mapariwara sa pagnenegosyo natin. Para hindi tayo malid into negativities, 'di ba? Kailangan talaga natin makinig din sa mga taong nag-invite sa atin dito. And sa mga taong may karanasan na, 'di ba, when it comes to business. Kasi kahit ano 'yan, kahit bata pa 'yan, kahit yung mindset niya or kahit yung edad niya mas bata sa iyo, pero yung mindset niyan pang matanda na. Pero yung learnings niyan pang matanda na, 'di ba? So parang ganoon, 'di ba? So dapat hindi natin binabasa sa edad or sa estado ng buhay yun ng isang tao. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng ng respect. Dapat binabase natin talaga sa experience. Kasi lahat naman tayo, 'di ba, dumadaan ng experience. 'Di ba? So when it comes to experience, yung isang tao mas lamang sa iyo.
Parang ganun. So, yung ano, yung edad kasi hindi yan basihan, nakadepende yan sa experience, di ba? It depends on the experience, di ba, ng isang tao. Yan, so number 4 is pride. Number 5, mareklamo, di ba? Complaining never makes anything better, di ba? Sabi pa nga, di ba? Kumbaga yung pagiging mareklamo natin, wag nating paiiralin. Kasi di ba yung iba, nahirapan lang, wala pang spillover, tapos magreklamo ka agad. Ano to, coach? Sabi ninyo, may spillover dito. Sabi ninyo, kahit hindi mag-invite, kikita. Di ba yung parang ganun? Di ba yung nagreklamo tayo? Instead na gawin natin silip good, instead na magano tayo, mag side hustle, 'di ba? So mas binibigyan pa natin ng time yung magreklamo. 'Di ba? Kumbaga, mas binibigyan mo pa ng oras yung pagrereklamo instead na mag-attend ka ng training, instead na gagawin mo si live good. So mas inuuna mo pang magreklamo. Di ba? Kumbaga hindi mo muna iniisip kung may ginawa ka ba, kung may ano ka ba, kung may effort ka bang ginagawa dito sa lingkod, kung bakit hindi ka kumikita. Kumbaga sinisisi mo kaagad yung mga taong nag-i-invest sa iyo dito. So dapat dito iniisip muna natin kung may ginagawa ba tayo, kung ginagawa ba natin ng tama si live good. Di ba? So dapat ganun. Huwag tayo kaagad magreklamo. So isipin muna natin na kung sino ba yung mali. 'Di ba? Kung sino ba yung mali at saka tama. Tayo ba yung mali? Mali ba yung apply natin? Mali ba yung nag-invest sa atin? Di ba ganun? So dapat iniisip muna natin yon, partner Janet Galvez, partner Janet Arnoco. Di ba? So wag muna tayong rumiklamo. 'Di ba? Magkaroon muna tayo ng ano, ng self-assessment. I-assess muna natin yung sarili natin na kung sino ba yung tama, 'di ba? So isipin muna natin na kaya pala wala akong invite kasi hindi ako nag-i-invite. Kaya pala wala akong income kasi hindi naman ako nag-i-invite. Kaya pala ilang months na ako dito sa Libgol, wala ako napapasali kasi hindi naman ako nagpapasali ng tao, hindi naman ako nag-share ng opportunity. Kumbaga, hindi naman ako nakikinig sa mga training nila, kaya wala akong napapasali. Diba? Ilang months na ako dito, tumatagal na ako dito, mga 8 months na, wala pa rin akong income. Diba? Kaya ganun talaga yung nangyayari kasi wala naman talaga akong ginagawa. Diba? So parang ganun, wag muna tayo magreklamo. Kumbaga, i-assess muna natin yung sarili natin. Makinig lang tayo sa mga training. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng maraming learnings. Ito yung magpapaano sa iyo, magpapamulat sa isipan mo para gawin mo yung pagnenegosyo. Diba, partner Lilio Reclamado? Diba? So dapat ganun tayo. Huwag nating paiiralan yung pagiging ano natin, mareklamo. Kasi minsan sa ano natin sa kaatatan natin kumita, 'di ba, sa atat na atat tayo sa pagiging successful. So hindi na natin iniisip minsan, 'di ba? Parang gusto na lang natin talaga magreklamo. 'Di ba? Sabi pa nga 'di ba ng ibang tao, kung nakakayaman lang yung pagreklamo, sana ito na lang yung ginagawa natin. 'Di ba? Sana magreklamo na lang tayo lahat, 'di ba? So dapat talaga huwag nating pairalin yung pagiging mareklamo. Dapat gawin natin ng tama yung pagnenegosyo. Kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging successful dito sa Live Good, gawin mo si Live Good ng tama. Kumbaga, sipagan mo. Kasi ano lang naman to, di ba? Temporary lang naman yung mga pagod, puyat natin na ataw ito, na binibigay natin dito sa negosyo natin, di ba? So, temporary lang yan. Darating talaga yung time na hindi ka na magpupuyat, hindi ka na magi-invite, hindi ka na mahihirapan. Kumbaga, temporary lang yan. Kasi nag-i-start ka pa lang. Pakinggan mo yung mga taong nagsasabi sa iyo niyan. Kasi na-experience na nila yan. Kasi kami dati, nung nag-i-start kami, diba, so dumaan din kami sa hirap. Nagpupuyat kami para lang magkaroon ng invite, nagpupuyat kami para lang dumami yung organization namin. Dumaan po kami sa ganyan. Hindi po namin inisip yung pagod, puyat na inexert namin dito para lang para lang magkaroon ng income. Hindi namin sinasabi na successful na kami. Hindi namin sinasabi na stable na yung life namin na as mga coaches. Kasi nakaka-experience din kami ng mga problems. Nakaka-experience din kami ng panghihina, di ba? O hindi pa kami kasi as in builded. Papunta pa lang talaga kami sa success namin. Di ba? Kaya sa mga nag-start pa lang, huwag ka munang maraming reklamo. Di ba? So, magkaroon ka muna ng maraming learnings dyan sa sarili mo before ka magreklamo. Kasi pag marami kang learnings, I know na hindi ka na magreklamo. Di ba? Pag marami kang natutunan dito sa libkod, alam na alam ko hindi ka talaga magreklamo. Hindi ka talaga magkakaroon ng time para magreklamo. Kasi instead na magreklamo ka pa, gagawin mo na lang yung negosyo. Pahatawin mo na lang si libkod. Kasi kung marami kang reklamo, reklamo din yung kalalabasan mo.
reklamo din yung magiging results niyan. Kaya dapat piliin mong magtrabaho. Di ba? Piliin mong trabahuin si Libgood para blessings talaga yung maano mo, ma-attract mo dito kay Libgood. Di ba? So, instead na magreklamo, gawin mo yung negosyo, trabahuin mo si Libgood para makita mo talaga yung massive results sa buhay mo. Di ba? So, huwag kang maging mareklamo. Di ba? Complaining never makes anything better. Wala talagang yumayaman sa pagiging mareklamo. Walang umuunlad sa pagiging mareklamo. Kaya dapat dito, hindi ka mareklamong tao. Dapat ikaw yung taong matrabaho. Diba, masipag. Yung tipong taong hindi lang ano palaging reklamo yung pinaiiral. Diba? Kasi wala talagang mangyayari sa iyo pag palaging ano reklamo na lang yung naiisip mo. Coach, ang hirap mag-invite. Ayoko na mag-invite. Coach, palagi akong nare-reject. Wala talaga akong nai-invite, coach. Sorry. Hindi na ako magpapatuloy kay Live Good. Diba? So yun talaga yung palagi kong naririnig. Coach, ang hirap palang gawin si Live Good. Wala kang ma-invite. Coach, ayaw na ng family ko. Diba? So yan, palaging reklamo yung naiisip natin. So hindi talaga tayo nakikinig. Sabi pa nga ng mga coaches natin, diba, mag-boasting ka. Kung wala kang ma-invite, mag-boasting ka. Tapos pag nag-boasting ka na naman, coach, wala naman ako napapasali sa boasting ko. Nagsasayang lang ako ng pera. Diba? Parang ganun. So, hindi kasi natin pinapakinggan yung mga utos ng coaches natin na makakatulong sa atin, di ba? So, kailangan talaga natin dito, aralin muna natin yung sarili natin. Kung gusto natin makapag-invite, dapat tayo mismo sa sarili natin, alam natin na kaya natin makapag-invite. Kaya natin na i-share yung opportunity. Di ba? Kasi pag once na hindi mo kayang i-share yung opportunity, do you think may maniniwala sa'yo? Do you think makakapag-invite ka ba? Pag once na wala kang alam sa opportunity na pinasukan mo? So, syempre, di ba? Hindi. Hindi ka talaga makakapag-invite pa niyan. Di ba? Kaya kailangan mo muna dito, mag-focus ka muna sa learnings. Focus ka muna sa presentation. Aralin mo muna yung presentation, yung cook plan, lahat-lahat dito aralin mo. Even yung technicalities. Kasi at least pag may mapa-invite ka dito, pag may mapasali ka dito sa Libgood, alam mo na kung paano mo sila tuturuan. Alam mo na kung paano mo sila matutulungan dito sa negosyo natin. Kasi sa sarili mo, di ba, ready ka na. Ready ka nang i-take yung mga challenges, ready ka nang turuan or ready ka nang mag-guide sa mga downlines mo. Kasi dapat sa mismong sarili natin, di ba, builded tayo. Kumbaga, marunong na tayo before tayo mag-come up sa pag-i-invite. Di ba? Kasi hindi po talaga madali yung mag-invite. Di ba? Hindi po talaga mabilis na makapag-invite ng tao. Kasi yung tao talaga, to see is to believe. Di ba? Kung meron kang ipapakitang resulta, saka lang yan maniniwala sa'yo. Di ba? Kaya kailangan talaga dito mismo, may mga learnings ka. Diba? So makinig ka sa mga taong nagsasabi sa iyo na gatid ka ng training. Diba? So dapat talaga dito pinairal mo learnings, hindi yung reklamo. Kasi yung reklamo hindi yan makakatulong sa iyo, pero yung learnings yung inuna mo, makakatulong yan sa iyo. Diba? Tama? So kaya dapat more on learnings ka. Kapag nag-i-start ka pa lang more on learnings ka, huwag kang maging mareklamo kasi hindi yan makakatulong sa iyo. Tama. Promise. Diba? So, yan yung ating number 5. Number 6 naman natin ay number 6. Ayan. Yan, parang nawala yung number 6. Ayan, so yung number 6 natin is focus on money. Ayan, so nagkamali tayo sa counting natin. Number 6 is focus on money. So, ano po ba yung focus on money? Focus on learning, not earning. Learning always happens in present while earnings always are in future. 'Di ba? So tama yung sinasabi dito, 'di ba? So yung kapag nag-focus ka daw sa earning, 'di ba? So yung earning daw hindi po 'yan lifetime. 'Di ba? Tapos pero kung mag-focus ka daw sa sa learnings, 'yan yung magiging future mo, 'yan yung magbibigay sa iyo ng magandang future. 'Di ba? So ito kasi yung kadalasan na nangyayari sa atin dito. 'Di ba? Pag once na bago pa lang tayo sa live good, kita kaagad or income kaagad yung iniisip natin, 'di ba? Pag nakita mo kaagad yung word na live good, dollars kaagad yung iniisip mo, 'di ba? Yung iniisip mo kaagad pera. 'Di ba? Pera kaagad, hindi mo muna inuuna yung learnings. Kailangan ko pala munang magkaroon ng maraming learnings bago ako kumita ng malaki. Kailangan ko pala dito sa live good, pag-aralan talaga yung negosyo para kumita ako ng malaki. Instead na ganyan yung isipin mo, 'di ba? Income pa agad yung iniisip natin. Di ba kumbaga,
nakafocus tayo sa income, hindi tayo nakafocus sa learnings, di ba? Which is very wrong. Kasi wala pong naging successful na income lang yung ano, yung iniisip. Yung iniisip lang niya yung palagi siyang may income weekly, may ini-income siya monthly, ganun, di ba? So dapat hindi tayo ganun. Dapat mag-focus tayo sa learning. Focus tayo sa makakapag-improve sa sarili natin. Diba kasi yung iba, iniisip lang nila, di ba, ay, pag nag-join ako dito sa Libgod, mga ilang months lang dito, may kikitain na ako. Ay, pag nag-join ako dito sa Libgod, mga ilang months lang, kikita na ako dito ng $2,047.50. Kasi sabi doon sa video, di ba, 3 months lang daw yung ano, yung hinihinging palugit. Tapos kikita na tayo ng $2,047.50 per month. Di ba? So, yung tipong gano'n, di ba? Yun yung iniisip palagi, di ba? Instead na gawin ng tama yung negosyo natin, hindi na. Kasi yung pinakinggan nila yung dun sa video, yung narinig nila nakikita sila na walang gagawin. Yung narinig nila na kahit walang invite kikita, yun na yung palaging itatatak sa sarili. Di ba? Hindi na inisip na kailangan niyang gawin ng tama, kailangan niyang makinig or kailangan niyang mag-attend ng mga trainings, kailangan niya ng ano, more learnings, hindi niya yun inisip, 'di ba? So yung pinanindigan niya talaga is yung narinig niya na hindi siya magi-invite pero kikita, 'di ba? Which is very wrong. Kaya kailangan talaga natin dito i-align yung mga mindset natin. Huwag tayo mag-focus sa income. Mag-focus tayo dun sa learnings, 'di ba? Kasi yung learnings yan yung makakapagbigay sa atin ng magandang future, 'di ba? So yung learnings yan yung palaging mag-ano sa atin, mag-uudyok sa atin para gawin yung negosyo. Di ba? Kasi whatever it takes, ano man yung nararanasan mo ngayon na mga problema, pag once na marami kang learnings, di ba? So ano na lang yan sa'yo? Parang ano na lang yan sa'yo, parang langgam. Isang pitik mo lang, di ba? Talsik agad. Di ba? Ganon. Di ba? So dapat ganon tayo. Huwag nating isipin na ano, na huwag tayo nakapokus dapat sa income. Dapat nakapokus tayo sa learnings. Kasi yung learnings yan yung makakapagbigay sa atin ng magandang buhay. Yan yung makakapagbigay sa atin ng ano ng future na maganda dito sa Libgod, di ba? So kasi yung nag-aantay sa iyo dito hindi lang naman ano, hindi lang naman income, di ba? Kundi lahat, di ba? Lahat nag-aantay sa iyo dito. Diba? So lahat na naka-ready na. Kailangan mo na lang talagang gawin. Diba? Kaya kailangan dapat hindi ka nakafocus sa income. Nakafocus ka sa pagbibuild ng sarili mo. Kasi kapag na-build yung sarili mo, lahat ng leader mo i-build mo din. Diba? Up to the point na mararanasan mo na yung tinatawag natin na leveraging. Diba? Kahit natutulog ka, meron kang income. Kahit nasa bakasyon ka, may income ka. Kasi nag-leverage ka na. Kumbaga, lahat ng tao mo gumagalaw ng gumagalaw. Diba? Kaya dapat yun yung inuuna natin. Inuuna natin na pagalingin yung sarili natin. Kumbaga, focus on learning. Kasi paano mo mabibuild yung organization mo pag ikaw mismo sa sarili mo, wala kang learnings. Kaya kailangan mo talaga mag-focus sa learnings. Diba? Kumbaga, anuhin mo yung sarili mo. Ratratan mo ng learnings. Kasi yan yung makakatulong sa iyo balang araw. Yan yung magpapabuild sa sarili mo para magkaroon ka ng builded na organization. Diba? Magkaroon ka ng 5 organization na gumagalaw. Diba? 5 direct na gumagalaw. Diba? Kasi yan, diba yung goal natin dito sa Libco? Diba sabi ni Coach Fernan, 5 invite lang. 'Di ba? 5 invite lang 'yan. 'Di ba? So magkaroon ka lang ng 5 invite na 500, 500, 500, 500, 500. Automatic magiging diamond ka na. 'Di ba? Kaya kailangan natin talaga dito mag-build tayo ng 5. Kung gusto mo maging successful dito, magkaroon ka ng 5 legs na kahit hindi sila mag-diamond, as long as mahit lang nila yung 500 total team, automatic ikaw diamond ka na. Diba? Kaya yan palagi yung isipin natin, more on learning sa'yo. Palagi tayo makinig sa mga Zoom meetings. Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng learnings. Yan yung magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Diba? So magandang kinabukasan para may angat mo yung antas ng buhay mo. Okay? So number 8 is procrastination. Ayan, so tawag dun. So parang nakalimutan ko yung number 6. So, number 8 is procrastination. So, procrastination is the enemy of success. Diba? So, ano po ba yung procrastination, coach? Ito po yung iniisip natin na gagawin natin pero pinapagpabukas pa natin or something na pinapagpaliban natin. For example, sabihin mo, ay, ngayong araw na to, magpapaturo ako kay coach ng business presentation. Tapos, tapos mamaya 'di ba sasabihin natin, bukas na lang pala kasi parang wala ako ngayon sa mood. 'Di ba? Bukas na lang pala. Bukas na lang pala kasi
parang ayaw kong magpaturo ngayon, parang naano ko, tinatamad, 'di ba? Parang ganun. Yan yung procrastination, yung pinapagpaliban natin. Instead na gagawin mo ngayon, pinapagpabukas mo or parang pinapagpaliban mo muna. 'Di ba? So, yan talaga. So, nagpo-procrastinate tayo tapos sasabihin natin, kailangan ko yung mag-invite. Mag-boosting ako yung papaturo ko kay coach. Kailangan kong mag-boasting. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, wag muna ngayon kasi marami akong gagawin. Wag muna ngayon kasi busy ako. Diba? Ganun. Parang pinapagpaliban natin. Instead na gagawin natin, instead na makakatulong sa atin, pinapagpaliban natin kasi mas inuuna natin yung procrastination. Diba? So yan talaga yung yan daw yung ugali ng mga Pilipino. Diba yung procrastination? Kasi iniisip nila, may time pa naman para dyan. May oras pa naman para dyan. Diba? So yung parang ganun. Diba? So yung parang sinasayang natin yung oras natin sa mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong. Instead na mag-focus tayo dyan sa ano natin, sa iniisip nating solution, so pinapagpaliban natin. Kasi iniisip natin dito sa Philippines na, marami tayong time para dyan. May time pa ako para dyan, di ba? So, hindi natin binibigyan ng value yung time. Di ba? Hindi mo iniisip na yung pag-procrastinate mo sa mga bagay-bagay, isa yung wasting of time. Di ba? Kumbaga, marami kang time na na-waste. Marami kang time na sinasayang na instead, alam mo na yung bagay na yan on that day, pinagpaliban mo pa. Instead na marami kang invite that day, pinagpaliban mo pa. Instead na marami kang kakausapin, pinagpaliban mo pa. Di ba? Parang ganun. So, dapat iwasan po natin yung pag-procrastinate na mga bagay-bagay na ginagawa natin dito sa Libgod. Kasi hindi po yan makakatulog sa'yo. Hindi po yan magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. So, kailangan dito tanggalin po natin yung pagiging procrastinator natin. Diba? Yung palagi natin, hindi natin iniisip yung oras. Yung palagi nating sinasayang yung oras natin. Diba? Huwag tayo mag-procrastinate kung gusto natin maging successful. Piliin natin talaga na gawin yung negosyo. Piliin natin maging masipag. Huwag tayong maging tamad kasi yung mga procrastinator, sila po yung mga tamad. Literal na tamad talaga. Kasi kahit pwede na nilang gawin that day, may time sila para gawin that day, diba? Pinagpaliban pa nila. Diba? Instead na matuturuan sila that time, diba? Kumbaga, nagbigay pa, kung parang nag-ano sila, kung parang nag-skip pa, in-skip pa nila. Diba? Instead na matuturuan sila that time, instead na na may time sila that time, pero pinagpaliban nila sa ibang araw. Tapos up to the point na hindi na sila makapagpaturo kasi busy na palagi, di ba? So dapat wag tayo maging procrastinator. Kumbaga samantalahin natin yung panahon na wala kang ginagawa. Samantalahin natin yung panahon na hindi ka busy para hindi ka mapag-iwanan. Kasi yung mga procrastinator, sila yung napag-iwanan. Sila na yung mga napag-iwanan na ng learnings. Diba? Kasi hindi nila na-priority yung business na meron sila. Diba? So marami din tayong mga partners na ganyan, diba? So yung minsan nagpo-procrastinate, diba? Kasi hindi nila iniisip yung negosyo nila. Hindi nila sinasabuhay or hindi nila feel kung ano yung magiging nila dito, magiging results nila dito sa lingkod. That is why yung nila, yung motivation nila sa sarili nila, mababaw lang din. 'Di ba? So, yan talaga yung mga procrastinator. Yung number 6 pala dito, ayan, so member na negative pa, hindi ko nasulat, 'di ba? So, ito pa yung iba, 'di ba? Ito pa yung nararanasan natin, 'di ba? Member ka na, pero negative ka pa rin. 'Di ba? So, wala kang ibang iniisip kundi ba negative na lang palagi, 'di ba? Tapos yung mga member na dito pero sumasali pa rin sa ibang ventures, sa ibang opportunity. 'Di ba? Kasi nga hindi talaga sila loyal sa Live Good. Kumbaga, yung nila, yung deepest way nila hindi malalim. 'Di ba? Kumbaga shallow way lang 'yun, shallow. 'Di ba yung shallow, yun? Kabaliktaran yun ng deep, 'di ba? Kumbaga shallow shallow mindset lang yung meron sila. Hindi deep mindset or hindi deepest why. Shallow why lang yung meron sila. 'Di ba? That is why naisipan talaga nila na maghanap ng ibang opportunity. 'Di ba? Or naisipan din talaga nila na maging negative sa sarili nila. 'Di ba? Kasi at the same time, hindi naman nila inaral yung negosyo. 'Di ba? Pagkasali nila dito, talagang wala na silang ginawa. 'Di ba? Hindi kahit nga mag-attend ng training, hindi na ginagawa. Kahit nga mag-invite, hindi na ginagawa. Or kahit naman lang tawag dito, manood ng mga video sa replay sa YouTube, 'di ba? Hindi nila ginagawa 'yun. 'Di ba? Parang wala silang time para sa negosyo nila. So akala nila kasi mabilis lang yung success. Akala nila
Pag once na mag-join sila sa Live Good, successful sila kaagad. Ba hindi na inisip kung ano yung mga consequences na pagdadaanan muna natin before tayo maging successful, before tayo kumita dito kay Live Good. Diba? Kaya piliin talaga natin na gawin ng tama si Live Good. So, wag tayong maging selfish sa sarili natin. Diba? Dapat bigyan natin ng time para mag-aral yung sarili natin. Di ba? Wag natin limitahan. So yung nangyayari kasi linilimitahan natin yung sarili natin sa kung ano yung nararapat, kung ano pa yung mga hindi pa natin nagagawa sa buhay natin. Diba? So mas nililimitahan natin yung sarili natin instead na dapat hindi natin yan ginagawa. Okay? So, wag tayong maging procrastinator, wag tayong maging negative, 'di ba? So, member ka na pero negative pa rin yung mindset mo. Dapat i-align mo na yung mindset mo kasi member ka na dito kay Live Food. Dapat meron ka na yung builded mindset na kung saan whatever it takes, hindi mo na hayawan si Live Food. Diba? So whatever it takes, gagawin mo talaga si Live Good. Kasi kung naintindihan mo si Live Good, kung naintindihan mo yung kompla ni Live Good, ay no, hindi ka talaga makakatulog. Hindi ka na talaga magkakaroon ng negativity mindset sa sarili mo. Pag once na inintindi mo talaga yung komplan. Kaya dapat talaga dito, aralin mo. Kung gusto mo talagang matutunan yung negosyo, aralin mo. Yun lang talaga yung dito, pinakasusi para makamit mo yung success. Ayan, so yun lang yung ating training. Ayan, so magkaroon muna tayo ng review. So ito yung mga top 8 reasons natin kung bakit maraming tao yung nag-fail sa pagnenegosyo. Instead na maging successful, mas pinipili nila maging mag-quit, 'di ba? So ito yung mga quitters, 'di ba? So yung quitters yung hindi talaga nila binigyan ng oras yung negosyo. 'Di ba? Tapos yung sa tingin nila hindi nila kaya. That is why nagquit sila, 'di ba? So number two, lack of focus. 'Di ba yung pabalik-balik or paano sila? Pa palipat-lipat. Diba, palipat-lipat sila ng opportunity na sasalihan. 'Di ba? Hindi sila nagpo-focus sa isang opportunity lang. So, yan yung mga lack of focus. Wala silang focus sa isang opportunity. Then number three, lack of belief. Kawalan ng tiwala sa sarili. 'Di ba? So iniisip nila na hindi nila kaya. That is why wala silang belief sa sarili nila, 'di ba? Iniisip nila na na mahirap yung mga bagay-bagay. That is why hindi sila confident. Kumbaga wala silang confident, wala silang kumpiyansa sa sarili nila. That is why lack of belief. 'Di ba? Din ma-pride, 'di ba? Yung tipong hindi nila tanggap, hindi nila gusto na nagkakamali sila or hindi nila accept na may mali sila. 'Di ba ma-pride, 'di ba? Mga ma-pride na tao. Hindi yan makakatulong kaya dapat bawas-bawasan natin yung pagiging ma-pride. Number five, mareklamo. 'Di ba may time pa magreklamo kaysa gawin yung negosyo, 'di ba? So dapat wag tayong maging mareklamo kung gusto natin maging successful. Diba? So baguhin natin yung sarili natin, baguhin natin yung mindset natin dito kay Live Good para maging successful tayo. Number six, di ba? So member na negative pa. Hindi ko lang dyan nalagay sa natin presentation. So dapat dito pag member ka na, dapat hindi ka na maging negative. So dapat ikaw yung tipong taong positive lang palagi kasi positive yung mga taong kausap mo. Positive yung mga taong andito sa soup. Kaya dapat hindi ka na maging negative, hindi ka mag-negative sa sarili mo. Dapat wag mong limitahan yung sarili mo. Okay? Number seven, focus on money. Nakafocus lang sa income. Instead na learnings mo na yung uunahin, nakafocus lang sa income. Pag nakikita niyo yung word na live good, dollars ka agad yung nakikita. Di ba? Kumbaga, hindi niya iniisip na kailangan niya muna magkaroon ng maraming learnings. Number eight is procrastination. Ito yung mga taong pinapagpaliban yung gagawin nila kahit na may time sila para gawin or kahit na may time sila na gawin yung opportunity na yan, di ba? Pero hindi nila iniisip yun. Kumbaga pinapagpaliban kasi akala nila marami pang time para dyan, di ba? So yan yung procrastination. Ayan, so yun lang mga business partners, no? Mga sa ating 43 million participants na andito. So yun lamang po yung training ko. I hope na may mga napulot po tayong aral. I hope po na lahat po ng mga yon is hindi na po natin gawin or pag nararanasan po natin yon, at least alam na po natin kung ano po yung gagawin natin dito. Okay? So at least na lilimitahan po natin yon. Kumbaga ililesen po natin lahat yon or pipiliin po talaga natin na gawin ng tama si Live Good. Okay? So pag nararanasan po natin yon. So yun lamang po. I hope po na may mga napulot po tayong aral. So sa mga nag-take note, so
i-apply nyo lang po yun sa pagnegosyo ninyo kasi makakatulong po yun. Para at least kapag naranasan mo po yun, hindi ka na po magiging negative or hindi ka na mapapariwara sa negosyong ginagawa mo. So yun lang. Maraming salamat po sa mga listeners natin, sa mga viewers natin dito sa ating 44 million participants. So yun lamang po, bibigay ko na yung ating microphone sa ating coach for today, sa ating host, no other than